Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Marikina Mayor Maan Teodoro upang humingi tayo ng update sa kasalukuyang sitwasyon sa lungsod, bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Magandang hapon po, Mayor. Si Angelique Lasso po ito ng PTV Sentro Balita. Yes po, Mayor. Magandang hapon po, Ma'am Angelique. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kamusta na po ngayon ang level ng Marikina River? Nakataas pa rin po ba ang alarma dito? Opo, sa ngayon po ay nasa 14 meters water level ang ating ilog. Wala na po tayo sa first alarm. Normal level na po ito ng ilog Marikina. Sa kasagsagan po ng ulan kahapon, umabot sa ikalawang alarma nga po ba ang level ng tubig sa ilog? Mga ilang residente po kaya ang inilikas at kasalukuyang nananatili sa evacuation centers? Kahapon po ay umabot sa 16.9 meters ang level ng ilog. Second alarm po yun. Ang mga evacuees po natin ay mga unti-unti na pong umuwi sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon po dito sa Malanday Elementary School, meron na lang 200 individuals. Pero marami na po tayo mga evacuation centers na isinara dahil wala na po mga evacuees. So naglinis na rin po ang ating mga kawani kasama ang mga residente. Marami na po tayo na clear na kalsada. Kaya talaga pong nagpapahinga na rin po siguro yung iba sa kanilang mga tahanan. Okay, Mayor, nais po naming linawin dahil may mga pagbaha di umano sa ilang lugar sa lungsod kahit hindi pa raw po umaapaw ang ilog. Gaano katotoo po ito at kung totoo man, ano po ang naging dahilan? Ang nangyari po kasi kahapon, napakalakas po ng pag-ulan. In an hour's time, we recorded 138 millimeter of rainfall. Malaki pong buhos ng pag-ulan yon. Lalo na po, ang concentration niya ay dito po sa bandang Rizal. Kung saan dumaan po yung tubig ulan sa mga creeks. Magkakadikit po kasi sala-sala ang creeks namin from Rizal, cities in Rizal up to Marikina. Meron po tayong Balanti Creek na interconnected sa kanila na paikot po sa buong Marikina. Ito po yung nag-swell, yung creeks natin. So, nag-apaw po, parang nag-backflow po siya dun sa ating drainage system. Kaya nagkaroon po ng mga street flooding sa mga areas na malayo po siya sa ilog talaga pero malapit siya sa creek. Ang katotohanan, yung 16.9 meters, hindi pa po yan papasok o mag-spill sa mga residential areas natin. Ang nag-backflow po talaga ay yung tubig sa creeks namin. At humupa na po ang pagdaloy po ng tubig sa creek, mga creek? Ano po? Sorry, I did not hear you. Humupa na po, umurong na, bumalik na ho sa dating level ang mga creek? Opo, as of yesterday po, last night, naikot ko rin po yung mga areas namin dito sa may Mountain View Village. Wala na hong pagbaha. Humupa na rin, nalinis na rin ho namin. Lahat po ng creeks, mababa na rin ang level. Siguro dapat intindihin din po natin na yung creeks po kasi natin, meron po siyang outlet Papunta po siya dapat sa Marcos Highway. Pero dahil punong-puno na rin ng tubig, yung Marcos Highway drainage system nila doon, hindi na ho makalabas. Doon ho tayo na harangan. Kaya iniintay ho namin talaga yung isa pang alternative na dadaanan itong tubig sa creek namin. Ito yung sa Sumulong Highway na hindi pa po tapos hanggang ngayon. Yung double barrel na malaking creek po na ginagawa po ng DPWH. Ito po yung binisita ni Presidente at ni Secretary Vince na pinangako naman po nila na matatapos po by this year. So ito po talaga inaasahan namin para hindi ho isang daan na lang ang pupuntahan ng Tubig Creek. Mahahati po siya at malaking volume nito mapupunta na po dire-diretso po sa ilog namin. Okay. Kamusta po yung tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Marikina para sa mga binahapong residente ninyo? Sa ngayon po, dahil po mababa na ang ilog, nagsiuwian na po sila, pero well taken care of po sila dito sa ating evacuation centers.
kahit po yung ibang mga residente natin na piniling manatili sa kanilang mga bahay, kapag po pupunta dito sa evacuation centers, binibigyan din po namin ng meals. Ganon din kung kailangan nilang magpatingin, meron din po tayong clinic sa lahat ng evacuation centers po natin. At tulad po ng sabi ko, nilinis po ng ating city government, yung mga operatiba po natin nasa kalsada ngayon. At plus, nag-ministing po tayo kasi ayaw din naman natin na magkasakit yung mga tao pagbalik po nila dahil medyo matagal hong panahon eh. Last week, naglinis na ho tayo, nakaipon ho ng basura, may stagnant water. So, ito rin hong kahapon, ayaw nating magkaroon po ng dengue yung mga bata, kaya nililinis ho natin. Opo, dengue at pati ho leptospirosis. Ano po? Yes. Yes, and Opo. Mayor, ano po ang hakbang ng LGU at national government upang maiwasan o di kaya maibsan ang pagbaha sa Marikina? Meron po tayong Japan-funded Pasig Marikina River Channel Improvement Project, di po ba? Na dapat nasimula noong 2009 and sinasabing dapat natapos last year pero baka move pa po sa 2031. Kamusta na po yung project na yan? Opo, ito po kasing JICA project, sa multi-year project no, ng DPWH in partnership with Japan International Cooperation Agency. No. Sa ngayon, nakikita naman po namin at nararamdaman ng taga Marikina yung laking pagbabago. Napakataas po ng retaining wall na nilagay po ng JICA. Kaya hindi na rin po basta nagsispill over yung tubig mula sa ilog. Ganun din, napalapad po natin ang ilog from 50 meters dati. Ngayon, 100 meters na po siya. Pati yung lalim po niya. Ang kailangan na lang po talaga namin is maintenance na mag-fix po siya doon. Hindi na po siya bumabaw. Lalo na ngayon, pag ganitong umuulan, yung silt galing sa bundok ay talagang bumababaho dito sa Ilog Marikina. Hindi pa po siya tapos, tama po kayo, dapat last year. Kaya lang it's a multi-year, may mga factors din po siguro na dahilan kung ba't hindi siya natapos. Pero nakikita at nararamdaman naman po ng taga Marikina yung pagkakaiba. Malaking tulong po ito sa amin. Ayan. And finally, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, Mayor? Opo, siguro sa ating mga kababayan sa Marikina, ako naniniwala pa rin po na talagang kapag tulong-tulong po tayo at sama-sama, kahit anong bagyo, kayang-kaya po natin o habagat. Gusto ko rin po magpasalamat siyempre sa ating mga volunteers. Alam niyo, dito sa Marikina po, hindi lang po ang mga tauhan ng LGU ang kumikilos, pati po ang mga volunteers natin galing sa iba't ibang organisasyon tulad ng ang ating PLMAR, ang Red Cross, yung ating BFP, yung ating kapulisan, yung BJMP. Tulong-tulong po kami. Pati po yung mga private donors na sila po mismo pumupunta sa mga evacuation centers. Kami po sa LGU ay laging naririto kung ano man po ang inyong kinakailangan at kung may request po kayo para sa komunidad habang tayo po ay naglilinis, maganda po na pagtulungan po natin. Maraming salamat po, Ma'am Angelique. At maraming salamat po sa inyong oras, Marikina City Mayor Maan Teodoro. Magandang hapon po.